Hi mga besh! Welcome back sa aking channel. In today's video, pag-usapan po natin kung ano ba yung disadvantage ng hysterectomy at ano yung experience ko after ko dumaan dito at paano masusolusyonan yung mga problema nito. I'm Awi at kung first time niyo po mapanood ang video na to, ako po ay dumaan sa hysterectomy last January 2023 kung saan po ako ay inalisan ng matres or in English po uterus, isang ovary, cervix, at fallopian tube. At huwag kayong mag-alala, ito pong ang hysterectomy na pinagdaanan ko, again, hindi naman lahat ay kailangan dumaan dito. Ako po ay kasi ay nagkaroon ng endometrial polyp, endometriosis, at yan, adenomyoma. So, wala na po kasi din akong kumbaga, ligate na rin kasi ako before pa ako magpa-opera. So, yun yung last resort. Although, ako po ay pinamili naman ng doktor bago ako dumaan dito sa, yan, medyo maingay. I-ano na natin. Yan, noise cancellation na pa hindi masyado marinig yung ingay sa labas. At bago po ako pa-operahan, ay pinamili naman ako ng doktor. Either ako ay magma-monthly injection or magpa-opera. So, yung problema kasi sa injection, pwede rin mauwi sa opera. So, yung injection is 6,000 per injection per month. So, kasi that time ay talagang anemic na ako, namumutla na. So, ang inisip na lang namin talaga yung mabilis talaga yung pinaka-safe. Kasi doon din naman mapunta. Since ligate naman na ako, hindi na po talaga ako magbubuntis. So, doon ako nag-proceed na ako sa hysterectomy. And again, hindi lahat na nagka-endometrial polyp, adenomyosis ay dumadaan po sa procedure na to. Kayo po ay tatanungin ng doktor muna kung kailangan nyo pa ba mag-anak or kung wala kayong anak pero kung sobrang delikado na po sa life nyo at life-threatening talaga, doon na po kayo kakausapin talaga na kailangan na. Ngayon pag-usapan na po natin yung disadvantage ng hysterectomy. Una, yung fertility. Ibig sabihin, hindi na po kayo magkakaanak kapag dumaan kayo sa procedure na to. Lalo na kung aalisan kayo ng matres. Kaya nga po tinatanong lagi kung ilan na po yung anak. Ini-interview muna kayo ng doktor nyo kung may anak na ba kayo, ilan na ba yung anak nyo or wala pa bago kayo dumaan dito sa procedure na to. Next ay weight gain. Dahil bumabagal na po yung ating metabolism dahil hindi na nga kumpleto ang ating organs sa loob ng ating katawan, wala na pa tayong reproductive organs. So, babagal po yung ating metabolism. At possible talaga tayo mag-gain ng weight, tumaba, talagang bumigat. Katulad ko talaga na hindi maiiwasan na kumain ng kumain. Tapos yun nga yung naging problema ko, talagang gain weight. Kaya sinabi sa akin ng doktor, watch your diet, watch your food. Ako naman ay in-advise ng kung kaya ko, intermittent fasting. So, meron naman akong gosing na kay doktor na mag-intermittent fasting. Again, yung intermittent fasting ay hindi possible o hindi pwede sa lahat. Okay, depende yan sa kondisyon nyo. Baka mamaya kasi may mga sakit kayo, hindi kayo pwede mag-fasting. Pero sa case ko, pwede naman ako mag-intermittent fasting. At ang sabi ng doktor, kung kaya ko muna, paunti-unti. Yung sabihin, 12-12. Like yung 12 hours kang hindi kakain, 12 hours kang hindi kakain. Kumbaga, kung 7 p.m. ka, yung last meal mo, 7 p.m. After 7 p.m., yan, 7:30, 8 o'clock, hanggang kinaumagahan, before 7 a.m., wala kang kakainin. Hindi ka muna kakain. Kung feel mo nagugutom ka, inom ka na ng tubig, mga ganon. Again, kung 8 o'clock yung last meal mo, 8 a.m. ka naman kakain. So, 12-12. Ngayon, kung kaya mo na yon, doon ka mag-increase. Gawin mo na siyang 14-10. 14 hours kang hindi kakain, 10 hours kang kakain. So, ganun ang magiging gawin nyo na lang po para hindi kayo mag-gain ng weight. Next ay hormonal imbalance. Again, pag
dumaan kayo dito sa hysterectomy, magkakaroon talaga ng hormonal imbalance. Alam ko yung iba mako-confess kasi, di ba kaya tayo nagkaroon ng indomitable polyp, adenomyosis, minsan sasabihin sa atin ng doktor dahil sa hormonal imbalance. Pero pag dumaan tayo sa procedure na to, syempre nawala na rin pagdurugo. Ang disadvantage, magkakaroon pa rin tayo ng hormonal imbalance. Hindi pa rin maaalis yun. Although mawawala na yung stress mo sa pagdurugo, di ba? Magiging ano ka na, at peace ka na hindi ka naduduguin kasi mas delikado din yun eh. Kasi may possible na magkaroon ka ng iba't ibang sakit pa. And yun nga, pag nagkaroon ka ng hormonal imbalance, ibig sabihin, menopause ka na. Pag wala ka ng, lalo ng uterus, kasi hindi ka na magme-mens o wala na tayong monthly dalaw. So, doon tayo nagkakaroon o makaka-experience kayo ng hot flashes kung saan yung naka-aircon kayo sa kwarto na sobrang lamig pero yung kasamahan mo nilalamig na ikaw pawis na pawis pa. So may mga time na makaka-experience kayo gano'n. Ako na-experience ko yun gabi-gabi. Minsan nga kahit hindi nga sa gabi talagang isusupo ko ng hot flashes. And mood swings, yung pabago-bago ng mood. Minsan sobrang saya, minsan sobrang lungkot na hindi mo maintindihan. And vaginal dryness. And dun sa mga hot flashes, vaginal dryness, mood swings, may gamot naman. O may mga binibigay naman na doktor na pinapahid at mga inilalagay sa puwerta para maiwasan yung vaginal dryness. And mga yan yung mga hot flashes, like meron tayong mga supplement na iniinom para dito, para maano natin, kumbaga, suporta sa ating pagme-menopause. Ayan, meron tayong, ano ba yung tinatawag doon, yung oil. Kasi hindi ko na siya iniinom ngayon eh. Tingnan ko ulit kung ano yung gamot na iniinom ko dati. Pero ngayon kasi yung juice na yung iniinom ko ngayon. Pero anyway, let's go to another disadvantage. Ayan na. Okay, yung next, yung emotional and psychological effect, which is yung minsan nagkakaroon tayo ng, yung nga, bukod sa mood swings, may time na so sobrang sadness, yan, nagkakaroon tayo ng depression. So pag sobrang depression, better to consult a psychologist and psychiatrist para po mag-guide at mabigyan kayo ng ibang gamot. Kasi minsan may time na talagang dumadaan tayo sa ganito, which is I experience. So, meron akong gamot, pero ngayon wala na po, hindi na ako nagtitake nito, nag-stop na. So, yun, para at least mas maganda magpa-consult kayo sa doctor pag hindi na po talaga sobra na yung depression nyo and anxiety. Next, yung increase of pelvic issue. Kung before, meron kayong issue sa pelvic bones nyo, ngayon kumbaga, mas mag-i-increase pa yung issue mo dito, yung risk mo dito sa pelvic issue. Kung sumasakit na before, mas sasakit ngayon. So, yun po. Ang next naman din ay yung kayo magiging prone kayo or disadvantage din nito is magiging prone din kayo sa osteoporosis. Pero kasi ako, before ako maoperahan, meron na po akong osteoporosis at age of 26 years old. So, ito, magkakaroon tayo ng talagang possible na magkaroon kayo ng osteoporosis, lalo na kung wala na kayong ovary. Kasi yung ovary, sila yung responsible sa pagpuproduce ng estrogen para yun sa, tawag dito? Yan. Crucial kasi yun sa pag-maintain ng bone density natin. So, pag ganyan po, meron tayong, o dumaan kayo dito sa hysterectomy, bibigyan tayo ng supplement ng doctor or i-advise kayo bumili kayo ng mga vitamin, yung mga calcium, 'di ba? Twice a day nga iniinom to eh. Pero sa akin hindi ko minsan naiinom. Pero anyway, kasi yung sa juice naman, meron naman akong iniinom na maganda sa bones. So, may time kasi talaga makakaligtaan. Lalo sa dami-dami ng iniinom nun, no? Ayun. And another one, yung ito pa, nagkakaproblema din tayo sa ating everyday movement. Ewan ko, iba na experience to, pero ako na-experience ko agad to after, after operation. Dati may iniinom pa ako para lang ako madumi. So yun, mas maganda, more fruits, more vegetable para more fiber and eat a lot of fruits nga. Para tapos fiber, paulit-ulit na lang ako yung minom kayo ng maraming tubig. Kailangan din natin na ma-hydrate. Yung importante kasi minsan hydration din. Lalo na tayo ay menopause na,
So, kailangan natin ng more tubig. At yung mga fruits na kakainin niyo mas maganda yung talagang watery din yan, like yung watermelon, ano pa, ano sa mga melon, yung mga ganon. So, mas maganda, meron tayong mga supplement. Yan. Aside from vitamin C, vitamin D, mas maganda kumain din tayo ng mga fresh fruits. Disadvantage, ito napansin ko lang, ewan ko lang kung na-experience nyo din, ano, yung wiwi, may time na hindi mo mapigilan yung pagwiwi. Kaya ako po, pag lumalabas kami, may time ako ay nagda-diaper o minsan naglalagay ako ng napkin just in case na malayo yung CR, hindi ko agad mahanap tapos ihi-ihi ka na. So yun minsan talaga mas maganda na yung better to na advance ka kaysa naman mabasa ano. So yun na lang napansin ko. May time naman na tawag dito, nakokontrol ko. Kaya sabi na sa akin ng doktor, wag mo nang hintayin, ihi ka na bago ka pumunta ng CR. Lalo na tayong dumaan dito sa hysterectomy kasi talaga may time na hindi mo na makontrol. 'Di ba? Yung inyong tawag dito, yung inyong pag-ihi. Lalo na kung sa mga nagta-traffic kayo, again, kung magta-travel kayo, better na lang magsuot na lang kayo ng diaper or meron kayong mga binibili kung nasa private namang car kayo. Yan, huwag niyo na pong hintayin na ihi kayo kung meron kayong makitang CRs, mga station na ganyan. Better na magwiwi na kayo bago pa kayo matraffic. Mga nabanggit ko po na disadvantage, huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong mga support na supplement na makakasupport sa ating menopausal period. And meron din ako dito yung Calm and Cool Juice. It's a house blend iced tea flavor. Yan, meron dito ang mga makakatulong to sa ating menopausal period. Ayan, ito yung mga ingredients. So, meron tong, ayan, yung wheatgrass, turmeric, ashwagandha, macarot. Yan, makakatulong sa ating hot flashes, mood swings nyo, ano pa. At hindi lang to nakaka-support sa menopausal period na nakaka-boost din to ng immune system. So, all-in-one na yan dito sa ating juice. At maganda dito, yung sabi ko kanina, hindi lang to pang babae, sa mga menopause, pwede sa andropause, at dun sa may mga hormonal imbalance at gusto nila din po na maboost ang immune system nyo. Ayan, 18 years old above po, come and go. Just visit nyo po yung Facebook page nito. 380 pesos po ang introductory price, but this is 420 po ang SRP. I hope nakatulong po itong video na to at sana wag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like and share this video and subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga video ina-upload ko. Until next time, bye!